May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo ngayon para gawin yon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Marami sa atin ang naniniwala na kapag ang babae ay nagkaroon na ng positive pregnancy test, ito ay magiging isang normal ng pagbubuntis. Ngunit, may mga pagbubuntis na hindi baby o sanggol ang nasa sinapupunan. Ito ang tinatawag nating kiyawa o molar pregnancy. Kung ikaw ay na-diagnose na may kiyawa o may kapamilya na nakaranas na nito, o di kaya interesado lamang na malaman ang kondisyong ito, ang episode na ito ay para sa iyo. Ako si Dr. Gladys Facun, ang inyong Pogscaster. At upang maging mas malinaw ang ating talakayan ngayong araw na ito, kasama natin ang isang eksperto mula sa Philippine Society for the Study of Trophoblastic Diseases, ang kanilang past president at ang international representative, si Dr. Maria Stephanie Faye Samadan, Cagayan. Magandang araw, Doc Faye! Magandang araw, Doc Gladys, at salamat sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na umupo rito at pag-usapan natin ang isang mahalagang topic na sinasabi mo nga, hindi lahat ng pagbubuntis ay nagkakaroon ng normal na supling, di ba? So, napakahalaga nitong topic na pag-uusapan natin. So, diretso na po tayo, Doc Faye. Ano po ba ang kiyawa or molar pregnancy? Ayan. Siguro para maintindihan ng mga tao kung ano ang kiyawa, kailangan ma-imagine muna nila kung ano yung normal na pagbubuntis, no? Sa normal na pagbubuntis, meron tayong sperm at saka meron tayong itlog ng babae. So magkikita yung dalawa at magkakaroon ng tinatawag nating fertilization. Sa fertilization, ini-expect natin na ito ay magbubunga ng isang normal na supling na merong inunan at iba't iba pang parte ng normal na pagbubuntis. Subalit, meron tayong mga tinatawag na poor reproductive outcomes. Hindi lahat ng pagkikita ng sperm at itlog ay magiging baby. So, ang kiyawa ay isang example ng poor reproductive outcome. Bali, instead na baby ang maging sanhi, ang bunga ay hindi nabubuo ang pagbubuntis na ito ng isang bata. Apo. Bakit po ba nangyayari yung kiyawa, Doc? Bakit nagiging poor yung outcome ng pagbubuntis na yan? Mas malamang kaysa sa hindi, may mali sa proseso ng fertilization. At ito ay manggagaling pa sa pinakaugat, yung genetic makeup na tinatawag natin, ano? Instead na yung normal process na magkakaroon talaga ng mga inunan, ng baby, hindi talaga yon nabubuo. At ito ay dahil sa chromosomal problems or genetic differences. Po. Nabanggit po ni Doc Faye, no, ito po ay isang problema na sa genetics. No, hindi kasalanan po ba ng nanay? Kasi usually po, Doc Faye, di ba, yan yung nagiging concern ng mga nanay, tatay, o kaya yung mga kamag-anak. Ayan. Pag sinabi natin genetic, kahit pa anong sabihin mo, kumbaga, ang ganitong pag-explain ko sa mga pasyente ko So, uulitin ko lang po napakahalaga na malaman ng mommies at saka ng buong barangay niya. Alam mo, di ba, parang pag-feeling nila na, ay, bakit hindi naging baby? Ang feeling nila, may kulang, may hindi sila nagawa, o may sobra silang ginagawa, o may mali silang nagawa. So, wala pong kinalaman yon. Kumbaga, nagbuhos po ng may baraha. Diba? Tayo ay dinidil ng baraha, yun po ang nabigay sa atin. So, chromosomal problems po ito. Hindi po kailangan na although meron tayong mga risk factors na tinatawag, but in some cases, hindi naman siya dahil sa may pagkukulang ang isang ina, kaya nagkaroon ng kiyawa at hindi nabuo na isang supling ang kanyang pinagbubuntis. Nabanggit niyo po yung risk factors. I think yan po yung gustong malaman ng ating mga kapogscasters. Ano po ba ang risk factors for kiyawa? Usually, mapapansin namin, pag tinitignan namin sa mga pag-aaral na nagawa na natin dito sa ating bansa, ang tinatawag ay yung extremes of age. Kumbaga, hindi hinog o hindi maganda yung klase ng itlog na meron pa. So, saan nangyayari yun? Yan ay kapag masyadong bata pa ang nanay, so pag teenager,
Or di kaya, mas mataas yan kapag higit sa 40 anyos na. So may edad na. Ayoko man lang po sabihin, pero baka minsan kasi ay... 40, ouch. 40, ouch ba? Opo. Pot-pot, medyo maganit na yung itlog, pero marami ng mga problema. Tapos, kung ikaw ay nagkaroon na ng kiyawa dati, tumataas din ang chance na pwede ka uling magkaroon. Although sabi natin kanina, chromosomal or genetic yung cause, meron ding mga nakikitang asosasyon ang pagkakaroon ng kiyawa sa poor nutrition, maaaring kakulangan ng iba't may mga vitamin A pa silang sinasabi at mga protein. Kasi kailangan din natin itong mga nutrients na ito para sa DNA formation, sa magandang pagbuo ng DNA blocks natin sa katawan. So, kung merong nutritional deficiency, nakikita nila na pwede magkaroon ng association, pero hindi naman ibig sabihin na yun na talaga yung sanhi. Nakikita lang nila. So, kahit na anong klase pa ng, kumbaga walang pinipili ang kiyawa. Kahit na ikaw ay mahirap o mayaman, maaari kang magkaroon ng kiyawa. Pwedeng mataas ang pinag-aralan o hindi, maaari pa rin magkaroon ng kiyawa. Kaya maganda talaga na napag-uusapan natin ito dito sa ating organisasyon, sa ating POGS, para marami ring makaalam. Dahil hindi naman din uncommon, no? Opo. Hindi uncommon ang kiyawa. Marami na rin nagkakaroon ng ganito. Sa amin nga, sa Philippine General Hospital, palagi kong sinasabi, kapag ka nagpupunta ako sa international conferences, kinakain natin for breakfast ang kiyawa. Sa isang linggo, siguro hindi magkakaroon na mas mababa sa isang kiyawa kada isang araw makikita natin sa emergency room. Pero sa abroad, minsan isa, dalawa sa isang taon ang nakikita ng isang OB-GYN. Kaya rin nila nasasabi na siguro meron ding epekto yung socio-economic status sa pagkakaroon ng kiyawa. Pero hindi yan nakikita walang research na nagpapakita talaga na gano'n. Mas madalas po sa Pinoy, kumbaga, kumpara sa Yes, sa Pinoy, sa Latin America, Latin America sa at India. Pinoy. Yan, Opo. sa mga medyo low to middle income countries as compared sa mga nasa Western and European countries. So parang kasama po sa risk factors, extremes of age, Yes. masyadong bata at masyadong matanda na nagbuntis, poor nutrition, at associated siya with siguro po lower social economic status. Okay po. Dok, isang concern ng ating audience, namamana po ba ang kiyawa? Mas madalas hindi. Pero meron kasi tayong tinatawag na familial hydatidiform mode, pero masyado ng rare itong Opo. instance na to. So, ang sinasabi naming madalas, kapag ka nagkakyawa ka, most probably, hindi naman yan mamanahin ng mga anak mo at ng mga apo mo. Kasi nga, random din siya na nangyayari. But there is a condition that is called familial molar pregnancy. Familial recurrent molar pregnancy. Okay po. Dok, paano ko po malalaman na ako ay may kiyawa? Nako. Dapat alam mo may mga sintomas ka ng pagbubuntis. Noong unang panahon, nung wala pang ultrasound, late nang nalalaman, Doc Ladi, kung ikaw ay may kiyawa, no? Kasi walang ultrasound, so usually, mga around second trimester, kalagitnaan na ng pagbubuntis sa kanila nalalaman. Maigi na lang at ngayon ay meron ng ultrasound. Halos kahit nasa mga malalayong lugar, meron na. So, kita agad. So, dalawa yung ating batayan ng diagnosis ng kiyawa. Una, sa ultrasound pa lang, makikita mo na hindi baby yung nasa loob, kundi parang ubas na tinatawag. O yung nasa loob ay yung tinatawag natin snowstorm pattern, no? So, kaya nga rin siya kiyawa eh. Parang ubas or parang sago po. Yes, siguro mas sago. common, parang sago-sago. Yes. So, vesicles ang tawag natin doon. Pero ang pinaka-common na manifestasyon ng hydatidiform mo sa isang buntis ay ang abnormal na pagdurugo. Hindi parang regla. Minsan, mapula, minsan brownish, minsan may kasama ng, unlike sa nakukunan na parang may meaty material or parang buo talaga, ito makikita mo na merong talagang parang sago-like structures na makikita. So, yun ang number one manifestation ng kiyawa o hydatidiform mole, no? So, abnormal vaginal bleeding. Almost 100% of patients, pupunta yan sa emergency room dahil dinudugo. Ang iba pang mga sintomas niya ay high blood,
Okay, so alam natin na ang high blood usually, nakikita natin yung mga tinatawag natin pre-eclampsia kapag malaki na si baby. Opo, Yan, bandang second dulo, trimester. bandang dulo ng Dito, may mga pagbubuntis. sintomas ng pre-eclampsia, nagsisimula pa lamang. Okay, kunyari, ang bilang mo sa pagbubuntis mo ay less than 2 months. Abnormal, may discrepancy. Pwedeng malaki Opo. yung tiyan as compared doon sa bilang mo ng pagbubuntis mo. Okay, so parang ang laki niya ay parang 4 months or 6 months na, when in fact, 2 months pa lang siya kung tama ang bilang mo ng pagbubuntis mo. Meron din symptoms na parang thyroid storm, so kumakabog ang dibdib, no? So meron yan. Tapos, yung tinatawag nating labis-labis yung pagsusuka. Hyperemesis gravidarum, labis-labis yung pagsusuka ng isang babae na merong hydatidiform mo. Syempre, lahat-lahat yun magkakasama. At ito ay function ng napakataas na hormone sa katawan, which is yung human chorionic gonadotropin or yung HCG natin. Yan po nga, yung lagi nating naririnig na HCG. So, Doc Faye, essentially, ang kiyawa, positive pregnancy test, so para ka talagang buntis. Buntis. Opo. Pero, yung mga nakikita natin na hypertension o malaki na tiyan o na mattress, o kaya naman yung pagkabog ng dibdib, o mga symptoms ng thyroid disorders, mas maaga na nakikita. Yes. So, pag meron po kayong mga ganong sintomas, isipin nyo o tanungin siguro sa OB-GYN, baka yun ang meron ka. Kiyawa, yun po ay in the absence of the ultrasound. Yan. Kasi kung meron kang ultrasound during the Kita first agad. trimester, Dapat kita na po. kita agad. So yan, mga kapogscasters, very important to have an early ultrasound during your pregnancy. Hindi lamang po para mabigay ang tamang edad ng bata, kundi para ma-rule out din yung mga abnormality kagaya nito. Para kasi siyang nakukunan din ng mommy. Opo. Di ba? Parang nakukunan, pero wala kang heart tones na naririnig. Pwedeng malaki na yung tiyan, pero pagka nagpa-prenatal, ine-expect ng OB na meron kang maririnig na tibok ng puso ng baby, wala. Pero wala. Ito ay, kitang-kita to agad kapag ka nagpa-ultrasound. Pero usually, kung nasa probinsya ka at walang available na ultrasound machine, so andun na, meron ka ng yung suspicion. Doubt, opo. Oo, Yung doubt suspecha. Suspecha na yan ay baka hindi pala siya normal na pagbubuntis. Tapos, tinuturo natin yan sa mga residente natin, di ba? Medyo Yung malaki yung tiyan pero malambot. Opo. Hindi siya kasing firm ng totoong pagbubuntis, no? So, yun yung ating mga sintomas ng hydatidiform. Pero number 1 talaga is pagdurugo in the background of positive pregnancy test. So, ang mga kailangan natin, Doc Lads, na alamin, no, kung ito ay kung tayo ay nagsususpetsa ng kiyawa, first, make sure lang na alam natin na hindi to ectopic. Okay. Pwede kasi kung maaga medyo sa pagbubuntis, pwedeng ang mga minimimic dito ay yung mga conditions katulad ng ectopic pregnancy, yung simpleng kunan. Kasi although sabi natin na ang kiyawa ay wala kang baby, meron po kasi tayong tinatawag na 2 uri ng kiyawa. So, meron siya yung complete hydatidiform mole at saka yung partial hydatidiform mole. Yung mas common po yung complete hydatidiform mole, puro po talaga makikita mo sa ultrasound yung sago-sago at wala ka talaga makikitang parte ng baby. Pero yung isang hindi ganun ka-common na condition, which is yung partial hydatidiform mole, talagang medyo hawig niya ang abortion kasi may baby o may mga parte ng parang fetal tissues na makikita sa pagka naraspa na, no? Makikita rin na pwedeng may baby talaga. Okay, pero yung inunan o yung placenta ay hindi pala normal na kunan. So yun yung 2 klase ng kiyawa. Opo. Partial at complete hydatidiform mole. So, may 2 pong klase. Dok, na banggit po ninyo, may baby doon sa partial. Opo. May chance po ba yan na mag-progress to a normal pagbubuntis or talagang destined na siya o meant na po talaga siya na hindi Ayun. magtutuloy? Di ba sabi natin kanina may genetic abnormality. So talaga po kailangan din maintindihan ng mga mommies yung partial mole, although pag nakita mo sa ultrasound similar,
mas malamang kesa sa hindi, mamamatay din yung baby kasi meron na siyang genetic abnormality. At isa rin tong paraan para mapaghiwalay natin yung kunan lang na, ordinaryong kunan lang or abortion versus baby ng partial hydatidiform mole. Kasi yung kahit na sabihin natin partial hydatidiform mole yan, well, may maliit na chance pa rin yan na maging cancer later on. Yung tinatawag nating gestational trophoblastic neoplasia. Pero, hindi naman din ganun kataas. Okay. So, importante, Doc Lads, kapag niraspa or nagparaspa or nakunan ang ating mga mamis, lalo na kung walang ay ipadala yung mga lumalabas sa puwerta nila o yung mga specimen ng raspa, lalo na kung hindi naman sa malalaking institutions nakakapagparaspa. Maraming ganyan sa probinsya. Hindi lahat ay may in-house na pathologist. Opo. So, kailangan nating i-make sure na yung products of conception or yung nailabas ni nanay ay maipadala sa pathologist. Opo. Para lang po ma-ensure natin na hindi pala kiyawa. Maipa-examine Oo. po for biopsy. Medyo madalas nga yan, Doc Yan. no? Inuuwi sa bahay o kaya po inililibing. Oo. Kasi yung iba souvenir pa nga. Wala lang talaga sa wisyo. Hindi nila naiisip na kailangan palang i-differentiate between a normal abortion lang or yung kiyawa. In relation to that, Doc Faye, pwede po ba siyang maulit? Kung halimbawa, nagkaroon ako ang pagbubuntis ko ngayon ay kiyawa, malaki po ba ang tsansa na maging kiyawa ang susunod na aking pagbubuntis? Most probably, hindi ganun kalaki, pero pwedeng mangyari. Pwede talagang mangyari. Okay? At mas nakakatakot yun. Yung chance for malignant degeneration nangyayari yan. Pwedeng, kunyari, nagkakyawa ka na noon, tapos meron ka normal pregnancy, Opo. tapos nakunan ka, pwede ka magkakyawa ulit. Pero yung sunod-sunod, bibihira naman din nating makita. Pero pwede po talagang mangyari. So, Doc Faye, para po sa kaalaman ng ating mga kapogscaster, paano po ma-diagnose yung kiyawa? So, 2 diagnostic test. Isa ay ang ultrasound, transvaginal ultrasound, or grayscale lang naman. Hindi kailangan ng mga komplikadong ibang diagnostic test. At pangalawa ay yung tinatawag nating serum beta HCG or human chorionic gonadotropin, which is the hormone of pregnancy. So, mas mataas yun than expected. Okay? So, kaya rin nagkakaroon ng mga pakiramdam na tulad ng pagbubuntis sa ating mga pasyente. Sa ultrasound, hindi ka makakakita ng baby. Ang makikita mo ay yung bilog-bilog o yung vesicle o yung snowstorm pattern or honeycombing or grape-like structures on ultrasound. Kailan po sila kailangan pumunta ng ospital? Ayan. Siyempre, sabi nga natin, almost 100% will present with vaginal bleeding. So kapag dinugo ka, mas madalas kaysa sa hindi. Yan. Pag dinudugo ka, kadalasan ipapa-ultrasound ka na. Pag pina-ultrasound ka na, hala, hindi ka na uuwi. Hindi ka na uuwi kasi i-work up ka na for hydatidiform mole. Yan. So, kukunan ka ng dugo, no? Tapos, lalo na, may mga babae kasi na nakikita lang sa ultrasound, kaya sila na da-diagnose na hydatidiform mole. Pero kung ikaw ay may nararamdaman tulad ng yung pakiramdam ng may mataas na blood pressure, nahihilo, o di kaya ay kumakabog ang dibdib, katulad ng sinabi ko kanina, sobrang pagsusuka, no? At saka yung nahihirapan huminga, kasi pwede rin pong maging isang komplikasyon ng hydatidiform mole yung tinatawag natin na embolism, pumupunta sa baga yung dugo, no? So, importante rin na pumunta na sa hospital. Okay, so alam naman natin yun, karamihan naman sa mga babae natin, sa mga kababaihan natin, sa mga mommies natin, kapag masama ang pakiramdam, dumidiretso na. Pero usually, nagpupunta sila dahil dinudugo na sila at may lumalabas na parang mga sago-sago sa kanilang puwerta. Ano po ba ang kadalasang ginagawa sa ospital kapag na-diagnose na ng molar pregnancy? Okay. So, ang definitive na sinasabi natin definitive diagnosis, walang definitive management. O yung ikagagaling ng ating mommies na merong kiyawa ay walang iba kundi kailangan matanggal natin. Parang nanganak. Kailangan i-anak nila yan. Yun nga lang, hindi baby ang ilalabas mo. So, paano natin ngayon ilalabas yung abnormal na produkto ng pagbubuntis? Kasi sabi nga natin, hindi baby. Sa baby, ilalabas mo, iaanak mo. Normal delivery. Yes, normal delivery o di kaya cesarean. Opo. Dito, pag may kiyawa ka, ang pinaka-common ay raraspahin. Hindi yung katulad ng raspa na
nakikita natin sa punan, kundi yung suction curettage na klase ng raspa. So merong kinakabit na suction machine o parang bina-vacuum yung laman ng matres, depende sa laki, no, ng tiyan. Siyempre, we have to make sure na ang mga mommies natin ay stable, walang ibang mga komplikasyon. Kung meron mang komplikasyon, definitely kailangan munang gamutin yung komplikasyon. At ang klase ng pagraraspa, dapat ay naka-anesthesia naman si mommy. Opo. So, Yan. hindi yan pwedeng gawin sa clinic, Doc? Hindi. Usually Opo. kapag kadalasan kasi importante na makapaghanda ng 2 bag ng dugo. Opo. Okay, under expert care, kailangan ay OBGYN talaga ang gumagawa ng pagraraspa to make sure na walang komplikasyon na mangyayari. Ang isa sa mga recommendations nga ngayon ng Philippine Society for the Study of Trophoblastic Diseases, kung meron naman at kung mukhang kailangan, piliin din yung mga pasyente na kailangan ng ultrasound-guided suction curettage. Kasi lalo na kung malaki ang matres, no? Opo. Punong-puno ng kiyawa, so to speak, manipis na yung muscle layer na yan. So mahalaga na kailangan mabantayan para hindi mabutas ang matres. Opo. So, ang suction curettage po na ito ay isang special procedure na dapat ay ginagawa ng isang OBGYN or eksperto po sa paggawa ng procedure na ito. Yes. Dahil, gaya po nung sinabi ni Doc Faye, no, may risk po tayo na magkaroon ng pagdurugo na baka Yes. hindi mapigilan o di kaya baka po magkaroon ng butas o puncture po o perforation doon sa ating matres. Okay. Pwede rin kasing, isa pa, Doc Lads, dagdag ko rin, during the procedure, maaari rin kasing magkaroon ng embolism, sinasabi natin Opo. kanina. Mas common yun na nangyayari habang ginagawa yung procedure, nahihirapan huminga. Opo. Si Yung ma'am. embolism po, yun po yung sabi nyo, Pupunta yung mga parte ng sagos-sagos. parang yung mga dugo po natin namumuo, Namumuo. tapos nagbabiyahe po yan sa mga ugat. Pag po nakarating sa baga, mahirapan Yes, pong mahirap huminga. Opo. So, kailangan standby lahat. iwasan po yan. Doon baka matakot ng ating mga audience doon sa baka mapuncture. Masakit po ba ang suction curettage? Naka-anesthesia naman yun. Ayun. Dapat hindi. Pero gising, parang nanganganak din lang. Parang nanganganak din. Parang cesarean. Okay. May isa pang paraan ng pag-manage ng kiyawa. Kung si mami ay medyo may edad na, no, sabi natin for all, lahat kasi Put, aray, may edad. suction Apo. curettage ko de raspa. Pero kunyari, si mami ay may edad na, sabi natin, extremes of age, di ba? Tapos medyo marami na rin siyang anak, ayaw na rin niya magbuntis. May option tayo kung stable si mami, yung tinatawag nating hysterectomy with mole in situ. Tatanggalin na yung matres, kasama yung kiyawa na nasa loob ng matres mismo. Opo. Pero Doc, may cesarean section ba yan? Para siya, Opo. ay oo, kasi bubuksan mo yung, di ba sa hysterectomy, Opo. tanggal ang matres, so binibiyak din ang tiyan ni mami. Opo. Yan. So, dalawang ways po, no? Yung suction curettage pag medyo bata pa, tapos pag may edad na or kompleto na ang family size, yun po yung tatanggalin na rin ang matres. Opo. May nagsabi sa akin, Doc, pag tapos na po ba ang operasyon, ayos na ako? Well, technically, magaling ka na kasi wala nang kiyawa, pero hindi pa po doon nagtatapos. Kasi maaring later on in life, ay pwede pa rin mag-progress into malignancy ang kiyawa. Hindi ganun rare pa rin naman, di ba? Pero pwede pa rin magkaroon ng tinatawag natin gestational trophoblastic neoplasia kapag ka nanggagaling sa kiyawa ang pinagbuntis. Opo. Okay. Kanina binanggit ko yung complete hydatidiform mole Opo. versus partial hydatidiform mole. Mas maliit ang chance na maging cancer sa partial hydatidiform mole. Pero meron pa rin as compared sa complete hydatidiform mole. Opo. Kung interesado kayong malaman, no, yung tungkol sa mga kiyawa na nagiging cancer or gestational trophoblastic neoplasia, yung susunod na episode po next week, yan po yung tatalakayin natin tungkol sa GTN. Doc, paano po ang follow-up after magkaroon ng kiyawa? Ito yung medyo kailangan ipaliwanag sa ating mga mommies bago pa sila mag-undergo ng pagraraspa, suction curettage. Inuunahan na namin sila na pag uwi ng bahay, pagkatapos maraspa, medyo tuloy-tuloy pa ang pagmamonitor ng tinatawag natin na HCG. Kailangan kasi bumaba yung, di ba, sabi natin kanina, ang difference ng
kiyawa sa ordinaryo na abortion, masyadong mataas yung HCG. Ang HCG po sa totoo lang napakagandang marker para sa progression sa pagtingin ng response natin sa gamutan. So, kailangan po naming makita na ang HCG ay bumababa. Ang normal na level ng HCG ay 0 to 5. Ide-expect natin kapag tayo ay nagraspa na for kiyawa, dapat in 2 months time magaling na yan. Normal na. So, pero kapag umaakyat pa yung levels, after yung time na nagaan, so every 1 to 2 weeks, pinomonitor po natin yung HCG. So, mami ha, meron pang monitoring after kiyawa. Weekly, 1 to 2 weeks na monitoring po until mag-normal. So, 0 to 5 po ang goal natin. Pwede daw po bang magbuntis habang nasa follow-up pa? O yun, konting tiis lang po muna mga mami. Excited po, excited magka-baby. Ano muna, dahil nga ang marker natin ng kung nagre-respond sa sakit ay yung human chorionic gonadotropin, which is also the pregnancy hormone. Ayaw po namin na nagugulo kami na, ay, bakit tumataas ang HCG level natin? Yung pala, buntis. Pero ang ine-expect namin ay wag mo nang magbubuntis kasi nga pwede nga sign siya na nagiging cancer siya. So ayaw po natin na nagugulo muna yung monitoring. So at least, konting intay, usually mga 6 months, no? 6 months from the time na nag-normal na yung HCG, pagka tapos na po yung period of monitoring natin, pagka balik nyo po sa inyong mga OB, sasabihin sa inyo, okay, bigyan na kayo ng go signal for future reproduction or kung gusto niya na po uling mag-baby or hindi. So, ang suggestion nga natin, di ba, parang nagbuntis ka rin nito eh. So, although physical, nanganak ka, o instead na nanganak, tinanggal natin yung products of conception mo na abnormal, meron pa rin itong effect sa psyche. Yung emotional support, madaling pag-usapan ang physical check, yung pag-alaga ng physical, di ba? Pero yung hindi lahat pare-parehas ang take ng mga babae. Minsan sinisisi nila yung sarili nila, no? Bakit ganun yung aking pagbubuntis? So, importante rin na nilay-nilay, mag-reflect din, at magkaroon ng emotional support ang mommy after nitong experience na ito. So, mas maganda na ready mo uli yung katawan niya for the next pregnancy. Dok, kung tatanungin ka, ano po ang mensahe nyo para doon sa mga babae na nakaranas ng kiyawa? Siyempre, sabi nyo nga po, may emotional component po ito. Ayan. Marami rin po kami mga mommies na nagkaroon na ng kiyawa, pero nagkaroon na rin ng successful pregnancies at normal naman po yung mga outcome. So, mas marami po yun kesa doon sa abnormal na outcome or abnormal na, kunyari, nagtuloy ng cancer, although nandun po yung chance na yun, mas marami pa rin po kaming nakikitang mga mommies na nagkakaroon ng mga normal pregnancy after ng kiyawa. So, wag pong paghinaan ng loob. Ang importante po ay bumalik sa inyong mga OB at ipagpatuloy lang po ang monitoring at sumunod sa payo, syempre. Dok Fina, banggit niyo po kanina, kailangan mo nang magtiis, no, for 6 months. Ano po kayang birth control ang mairekomenda nyo sa kanila? Ang suggestion namin, ang recommendation ng society natin ay gumamit muna ng oral contraceptive pills, combined oral contraceptive pills kasi walang masyadong side effect when it comes to abnormal bleeding, no? As compared dun sa ibang mga types of family planning. Tapos ayaw din muna namin ng mga IUD. So, pills, combined oral contraceptive pills. Tapos, pag-usapan ng maigi with your provider, with your doctor, kung kailan best na pwede nang mag-anak ulit. So, yun ang ating gustong pang-family planning. May isa lang po nagtanong, Dok, malayo po ang aking tirahan. Paano po kung na-miss ko yung isang monitoring ng HCG? Ako. Although, ideally nga, gusto natin every 2 weeks. At saka hindi rin mura ang HCG. No? So, hindi naman din lahat ay kaya. Bumalik pa rin po kayo. Kahit walang resulta, Dok? Kahit walang resulta, bumalik ka kasi kailangan ng for monitoring. At saka, hopefully, meron tayong mga ibang institution or pwedeng maging hindi libre pero makakahingi tayo ng mga subsidy. At isa rin siguro yung hamon para sa PSSTD at kahit sa POGS, na ilabi natin, tulungan natin na although hindi naman ito katulad ng normal na
tinatry nga natin na ipasok po niya sa rare conditions, pero kailangan pa rin po talagang matulungan kayo na makahanap, no, makipagtulungan sa mga lokal na pasilidad para una, masuri yung lumabas, magkaroon ng biopsy. Pangalawa, matulungan para makakuha ng subsidy for the HCG and even ultrasound sa karagdagan pang mga pagmamonitor ng kiyawa. At siguro kahit na sa ultrasound, kung kailangan din magpa-ultrasound pa uli, kung may iba pang nararamdaman, kung na-miss ninyo yung scheduled time for the HCG, balik lang po. At I'm sure kung hihingi kayo ng tulong, pwede sa mga government hospitals, mas mura ang ating mga HCG as compared sa mga private hospitals. Kung nakakatulong sa inyo ang episode na to, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Baka ito na ang impormasyong kailangan ng mga taong mahal mo. Pogscast, Let's Talk Pinay. Napakabilis talaga ng ating oras, no? Ngayon po, no, bago tayo mag-sign off, Doc Faye, ano po yung mga punto na nais nyong matandaan ng ating mga kapogscasters mula sa episode na to? Ayan. So, hindi po lahat ng pagbubuntis ay normal ang product of conception, baby, but hindi rin po kasalanan. So, may tinatawag tayong kiyawa, yan ang isa. Ang pangalawa, hindi po kasalanan ng nanay o may pagkukulang ang mag-asawa kung sakasakaling magkaroon ng hydatidiform mole. Ito po ay madaling gamutin na ngayon at madaling madiagnose sa pamamagitan ng ultrasound at ang tinatawag nating HCG. Ang most common manifestation niya ay vaginal bleeding, of course, tapos yung mga tinatawag na, yung iba ay pwede ka magkaroon ng parang preeclampsia, hyperemesis gravidarum. Ang importante, magpatingin, magpa-prenatal, may hindi ka nararamdaman na maayos o may nararamdaman kang kakaiba, dumiretso ka na sa hospital. Huwag palalagpasin. Once na malaman mo na may missed menses ka na, kahit na sinong kababaihan natin, alam natin ang POGS natin, di ba? Magpatingin po kayo ASAP. At madali lang po, hindi po ganun kahirap ang gamutan. Makikipagtulungan po kayo sa ating mga OB, no? OB po ng POGS para matulungan po kayo. Importante rin po ang monitoring at follow-up sa ating mga OB once ikaw ay nagkaroon ng kiyawa. At may chance ka pa magkaroon ng normal na baby pagkatapos mo magkaroon ng kiyawa. Okay, so at dyan po nagtatapos ang ating episode sa kiyawa o hydatidiform mole. Maraming salamat po, Doc Faye. Maraming salamat po. Thank you, Doc Ladi. At again, maraming salamat po for the opportunity. At dyan po nagtatapos ang ating usapan tungkol sa kiyawa or hydatidiform mole. Maraming salamat po, Doc Faye. Okay, so ingat po kayo at mahal namin kayo.